Puro hirap ang ipinaparanas ng babae sa mister dahil ganti yun sa kalapastangan ng ginawa nito sa kanya noon, di niya akalaing babawian siya nito. Isang taon nang mag-asawa sina Alex at Monica pero wala pa silang anak. Nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya ang babae bilang clerk samantalang dati namang driver ng taxi ang mister. Mula nang magsama sila sa iisang bubong ay pinahinto na ni Monica sa pamamasada si Alex upang alilain ito sa bahay. "Alexander, magluto ka na, pagkatapos ay maglaba ka at mamalansya. Ayoko ng babagal-bagal," malakas na sigaw ng babae. "Oo na, darling, don't worry dahil lahat yan ay gagawin ko," tugon ng mister habang naggagayat ng sibuyas sa kusina. Halos lahat ng gawain sa bahay ay hinaharap ni Alex sa buong araw pero imbes na lamang at romansa ang natatanggap niya'y sigaw at pananakit pa ang pasalubong sa kanya ng misis pag umuuwi ito galing sa trabaho. "Ano ba naman, Alexander, anong oras na? Hindi ka pa nagsasaing?" Inis na sabi Monica nang makitang wala pang laman ang kaldero. "Pasensya na, maghapon kasi akong naglinis dito sa bahay tapos nakatulog ako kanina sa sobrang pagod kaya hindi ko napansin na 6:00 na pala, inuna ko munang magluto ng ulam, madali na lang naman ang magsaing, hayaan mo at isasalang ko na," tugon ni Alan. "Ang sabihin mo, ang kupad mong kumilos, hala, bilisan mo na para makakain na ako, gutom na ako," singhal ni Monica. Hindi lang sa bahay siya sinisigawan ng asawa. Kapag natatagalan siya sa pagbili sa tindahan ay lalabasin siya ni Monica upang ipahiya. "Alexander, ano pa ang ginagawa mo dyan? Leche ka, umuwi ka na rito," sigaw nito. Usap-usapan tuloy sila ng mga usisero nilang kapitbahay. Grabe naman itong si Monica, kung sigawan ng asawa ay ganoon na lang, hindi na binigyan ng kahihiyan ang mister, bulong ng isang matandang babae. "Oo nga si Alex naman, hinahayaan ng misis na apakan ang pagkalalaki niya, sabad ng isang lalaki." "Hay nako, talagang under desayayang si Alex kay Monica," sabi pa ng isa. Kahit may iniindang karamdaman si Alex ay hindi siya kailanman inintindi ng kanyang asawa, wala itong pakialam kung tumirik man ang mga mata niya o mangisay man siya. Isang araw, bumisita ang kaibigan ni Monica sa bahay nila at napansin nito na panay ang ubo at singhut ni Alex dahil sa trangkaso pero wala pa rin itong tigil sa paggawa sa bahay. "May sakit yata ang mister mo, Mare, bakit hindi mo pagpahingahin at baka mabinat yan," sabi ng babaeng kaibigan. "Naku, bahala siya sa buhay niya," inis na sagot ni Monica sa bisita sa Bay Ismed. "Mare naman, hindi ka ba naaawa sa asawa mo?" gulat na tanong nito. "Aba, kung hindi niya kaya, edi magpakamatay na siya," mariing sabi ng babae. Mare, kahit ang kaibigan ni Monica ay hindi makapaniwala sa sinabi niya, hindi rin ito maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang tratu niya sa mister. Naririnig ni Alex ang tinura ni Monica at hindi niya matiis na hindi masaktan pero handa niyang kayanin ang lahat ng pamamahiya, galit, at pagpapahirap nito sa kanya dahil napakabigat ng nagawa niyang kasalanan dito kaya hanggang ngayon ay kinasusuklaman siya nito. Biglang bumalik sa alaala niya ang unang araw nila bilang mag-asawa. "Dinaan mo lang naman ako sa dahas kaya't nakasal ako sa iyo. Kahit kailan ay hindi kita mamahalin kaya magtiis ka," sabi sa kanya ni Monica noon. Matagal nang minamahal ni Alex si Monica pero hindi siya ang gusto ng babae kaya para maangkin niya ito ay nagawa niya itong pagsamantalahan. Para hindi maging kahihiyan sa kanilang pamilya ay napagkasunduan ng dalawang panig na ipakasal sila. Wala namang nagawa si Monica kundi ang magpatali sa kanya kahit walang pag-ibig, yun nga lang ang kapalit ay ang habang buhay nitong pagpapahirap sa kanya. Ipaparamdam nito sa kanya na kahit kailan ay hindi siya nito mapapatawad at mamahalin, pero wala mahal na mahal niya si Monica, nagtitiis siya, naging sunod-sunuran sa pag-aakalang yun ang magpapalubag sa puot ni Monica pero hindi ito nagpatinag at paulit-ulit na pinapalasap sa kanya ang galit nito. Ngunit isang gabi, muling nagbiro ang tadhana kay Monica,
Habang naglalakad siya pauwi sa bahay nila ay hinarang siya ng isang lalaking may masamang tangka. "Huwag kang papalag, malilintikan ka," sabi nito saka itinapat ang hawak nitong patalim sa tagiliran niya. Diyos ko, hindi lang pera at cellphone niya ang kinuha ng lalaki, kinuha rin ito pati puri niya. Hindi inasahan ni Monica na naulit ang isang masakit na pangyayari sa nakaraan. Lulyugo-lugo siyang umuwi, luhaan at marumi, sinalubong siya ni Alex, puno ng pag-aalala ang mga mata nito. "Monica, anong nangyari?" tanong nito. Tiningnan ng matalim ni Monica ang lalaki. "Eto, nilapastangan ako ng kauri mong hayop," lumuluhang sagot niya. Sa mga sandaling iyon ay gustong magwala ni Alex, hindi man lang niya naipagtanggol ang asawa, kahit pa inihalin tulad siya nito sa lalaking nagwasak sa pagkababae nito ibinaliwala lang niya yun, ang mahalaga ay may ganti niya ito, kaya isang araw ay nabigla na lamang si Monica sa sumunod na balita. Monica, si Alex, nakakulong ngayon, nakapatay daw," humahangos na sabi ng isa sa mga kapitbahay niya. Nang pumunta siya sa presinto, napag-alaman niya na tinapos ni Alex ang lalaking lumapastangan sa kanya. Lumabas sa investigasyon na kapitbahay pala nila ang taong bumaboy sa kanya. Lasing ito at nakagamit ng bawal na gamot kaya siya ang napagtripan. Nang makausap niya ang mister, "Ito lang marahil ang paraan upang mabayaran ko ang kasalanan ko sa iyo, Monica, hindi ako naghihintay na dakilain mo. Hangad ko lang ay ang kapatawaran mo. Maiintindihan ko pa ang sarili kong nagdurusa sa piitang ito kaysa sa magdusa sa piling mong walang pag-ibig," sabi sa kanya ni Alex. Hindi na malaya ni Monica ang pagdaloy ng luha sa mga mata niya, sa puntong iyon ay nakaradam siya ng awa sa mister. "Sana'y ipinaubaya mo na lang sa batas ang nangyari, Alex, patawarin mo ako sa lahat. Di ko akalain na kaya mong gawin yun para sa akin. Salamat," umiiyak na sabi ni Monica saka hinawakan ang mga kamay ni Alex. Sa wakas, napatawad na ni Monica ang mister. Napagtanto niya na totoong minahal siya ni Alex dahil handa nitong bigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya kahit pa ang kapalit ay ang paghihimas nito ng malamig na rehas. Mula noon ay nagbago na si Monica, binigyan niya ng pagkakataon ang sarili na ibalik kay Alex ang pagmamahal nito sa kanya, natutuhan niya na rin itong mahalin, araw-araw niyang dinadalaw ang mister sa kulungan hanggang sa dumating ang araw ng paglaya nito. Inayos nila ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa at kinalimutan ang madilim nilang nakaraan. Di nagtagal ay biniyayaan na rin sila ng anak na mas lalong nagpatibay sa kanila bilang pamilya.